frequently asked questions sa pag-file ng quarterly income tax return. Number 1, paano pag may decimal ang total income ko? Hindi po pwede ang decimal sa pag-fill out ng quarterly income tax return. Kailangan po natin siyang i-round off. 0.5 and above, round up. 0.49 and below, round down po. Number 2, kailangan pa ba pumunta sa BIR after mag-file at magbayad online? Hindi na po kailangan. Kapag nakapagbayad na po tayo online, for example, via Maya, okay na po yun. Wala na pong kailangan dalhin or isubmit sa BIR office. Number 3, pwede ba ako magbayad sa bangko? The answer is yes. Pwede po tayong magbayad sa BIR authorized agent banks. Ang gagawin po natin, mag-print tayo ng 3 set ng ating quarterly ITR kasama po ang BIR email confirmation at pwede na po tayong magbayad sa BIR authorized agent banks. Remind ko lang po, meron pong cut-off ang tax payment sa bangko. May ibang bangko, 12 noon, may iba naman 1 p.m. Kaya kung sa bangko po tayo magbabayad, dapat agahan po natin. Number 4, paano ko makukuha ang copy ng ITR ko? Hindi po binibigay sa atin ng ITR. Wala rin po tayong marereceive sa email na income tax return. Tayo po mismo ang mag-print out ng ating income tax return using our eBIR software. Gagamit lang po tayo ng mga PDF printer para ma-print out natin ang ating income tax return. Again, tayo po ang mag-print ng ating ITR. Sa atin po ito manggagaling, hindi po kay BIR. Ano po yung return period sa first quarter income tax return? Ang return period po ay yung last day ng taxable period. For the first quarter ITR, ang taxable period ay from January 1, 2025 to March 31, 2025. Kaya ang return period for first quarter ITR is March 31, 2025. Number 6, pwede ba magbayad after ng filing date? Example, nag-file ako ng April 16 pero sa May 5 ko pa mababayaran. Yes, pwedeng-pwede po. Ang babantayan lang natin or ang pinaka-importante ay mabayaran po siya on or before the deadline, May 15, 2025. Number 7, pwede ba bayaran ko ng tax due ko kahit hindi ko pa nare-receive ang tax return receipt confirmation? Ang recommendation po natin, hintayin muna natin ang BIR email confirmation. Pag na-receive na natin ito, pwede na natin siyang bayaran. The only scenario po na kahit hindi mo pa nare-receive ang tax return receipt confirmation, pero i-proceed mo na po sa payment, ay pag deadline na po. Usually, pag last day ka nag-file, for example, May 15, 2025 ka nag-file, usually niyan matagal po natin ma-receive ang BIR email confirmation. Pero kailangan pong bayaran mo pa rin ng araw na yon dahil kung hindi ka nakapagbayad ng May 15 deadline, meron po yang late payment penalty. Number 8, wala akong tax na babayaran. Ano ang next step after ko mag-file ng income tax return? Kung wala naman pong tax na babayaran, ang pinaka-importante na lang na gagawin natin ay i-back up po natin ang ating tax return, pati na rin ang BIR email confirmation. So i-save po natin sila via PDF at i-back up po natin online, pwedeng Google Drive or pwedeng Dropbox. And then okay na po yon. Last, number 9, may TIN na ako, pwede ba mag-file kahit hindi pa ako BIR registered freelancer? The answer is hindi po pwede. Kailangan po makapag-register po muna tayo kay BIR as a freelancer para ma-receive po natin yung BIR Certificate of Registration. At doon po nakalagay kung ano yung mga kailangan nating i-comply. At isa na nga po doon ay ang pag-file ng income tax return.